Marahil ay hindi mo pinapansin ang alugbate sa inyong bakuran at inaakalang wala itong pakinabang. Ngunit alam mo ba na sikat na gulay sa probinsya ang alugbate? At ito ay sikat at kilala rin sa ibang bansa sa tawag na Malabar spinach. Talaga namang isa ito sa pantawid gutom sa ating probinsya dahil sa bilis nitong lumago at padamihin at napakasustansya ng gulay na ito. Sa katunayan nga, ang alugbati ay kabilang sa listahan ng mga halamang gamot at ito ay napakadaming lunas sa issue o problema sa kalusugan na sobrang nakatutulong sa ating katawan. Kaya naman, aalamin natin sa videong ito ang mga nakakagulat at nakakasindak na health benefits at tinataglay na gamot ng alugbati na maaaring ngayon mo pa lamang malalaman. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang ma-notify sa mga bago kong uploads na video. Number 10. Anti-ringworm. Ang ringworm ay kilala natin na buni sa Tagalog at ito ay isang karaniwang impeksyon sa balat na dulot ng fungus. Tinatawag itong ringworm sa kadahilanang ito ay makikitang pabilog na namumula sa ating balat na tila hugis singsing at ito ay sobrang kati na hindi mo matitiis na ito ay hindi kamutin. Walang pinipiling edad at kasarian ang ringworm at kahit sino ay pwede magkaroon ng buni, kaya upang ito ay pigilan, mainam na malaman mo na maaaring nasa bakuran mo lang din ang lunas sa buni. Ang malagkit at malapot na dagta ng alugbati ay natuklasan na mabisang gamot sa ringworm. Kinakailangan lamang na pigain ang malagkit na dagta nito mula sa baging, dahon at kahit sa bunga nito at ipahid lamang ito sa apektadong bahagi ng katawan. Ang dagta ng alugbati ay nagtataglay ng antifungal at antimicrobial properties na pumapatay sa fungus ng ringworm. Maaari din itong gamitin sa iba pang skin allergies tulad ng rashes at eczema para mapabilis ang paggaling ng mga ito. Number 9. Pampaganda ng digestion. Ang mabeberdeng dahon na vegetable kagaya ng alugbati ay may ituturing na gamot para sa mga problema sa sikmura. Ayon sa pag-aaral, ang malambot na dahon ng alugbati ay mabuti para sa mga taong may ulcer, acid reflux at constipation dahil ito ay hindi acidic at nagtataglay ng mataas na amount ng fiber. Pinapaganda ng dietary fiber ang kalusugan ng digestive at pinapanatili ang regular na pagdumi at nakatutulong para mailabas ng natural ang mga toxin sa loob ng ating katawan. Number 8. Kontra anemia. Ang araw-araw na pagkain ng dahon ng alugbati ay nakatutulong upang labanan ang anemia. Ang anemia ay sanhi ng kakulangan ng iron sa ating katawan na siyang gumagawa ng hemoglobin upang magbigay ng kulay pula sa ating dugo at responsable ito sa pagdidistribute ng oxygen sa ating katawan. Ang mga taong mayroong anemia ay kadalasan nakakaranas ng pagkahilo, panghihina, sakit ng ulo at mapapansing mayroong maputlang balat. Napag-alaman din na ang 100 grams na sariwang dahon ng alugbati ay nagtataglay ng humigit kumulang 1.20 milligrams o 15% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa iron. Kaya naman, napakaganda nitong idagdag sa diet ng mga taong madalas magpuyat para mapanatili ang tamang level ng iron at red blood cells sa katawan upang mapigilan at magamot ang pagkakaroon ng anemia. Number 7. Pumupuksa sa cancer. Maliban sa dahon at tangkay ng alugbati, marahil ay ngayon mo lamang malalaman na maaari din palang kainin ang bunga nito. At ito ay tinatawag na Malabar berries. Ang Malabar spinach berries o bunga ng alugbati ay may maraming benepisyo sa kalusugan at puno ang mga bunga nito ng antioxidants na maaaring makatulong at mapabuti at mapalakas ang ating immune system. Maaari itong kainin kapag ang mga bunga ay naging deep purple na ang kulay at maaari din itong kainin ng hilaw o isama sa ating mga lutuin. Hitik ang mga bunga ng alugbati sa anti-cancer properties kagaya ng vitamin A na nakatutulong para i-block ang mga cancer cells sa baga at oral cavity. Mayaman din ito sa beta-carotene na ayon sa ilang pag-aaral ay malakas na anti-carcinogenic at naiuugnay sa mas mababang kaso ng kanser sa mga taong mayroong sapat na beta-carotene sa kanilang katawan. Number 6. Nagpapaganda ng brain and memory. Ang pagkonsumo ng higit pa sa 100 gramo ng gulay ng alugbati ay maaaring isang magandang desisyon para sa iyo. Ang biotin,
thiamine, folic acid, pati na rin ang iba pang B vitamins na taglay ng alugbati o Malabar spinach ay importante sa pagpapanatili ng ating mental function at pangkalahatang kalusugan ng isip. Ang kakulangan sa vitamin B12 ay maaaring humantong sa mabilis na pagkapagod ng ating utak at makaranas ng paranoia at depresyon. Ngunit ang pagkain ng alugbati ay isang hakbang at nakatutulong para ito ay maiwasan. Number 5. Kinokontrol ang blood pressure. Mayroon ka bang mataas na blood pressure at problemado kung ano ang mga pagkain makakabuti para sa iyo? Kaya naman kung iyan ang iyong problema ay huwag na magpatumpik-tumpik pa dahil ang gulay na alugbati ay mayroong solusyon para dyan. Ang alugbati ay sobrang yaman sa mga mineral na potassium at manganese na sobrang nakatutulong para sa pagkontrol sa presyon ng ating dugo at tibok ng ating puso. Ang taglay na manganese ng alugbati ay nakatutulong para sa blood clotting at ito ay sa pamamagitan ng pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang pagtaas ng potassium intake ay maaari ding mabawasan ang banta ng panganib para sa sakit sa puso at stroke. Number 4. Lumalaban sa diabetes. Ang alugbati ay isang nakamamanghang pagkukunan ng calcium, zinc, magnesium at iron. Ngunit ang mga bitamina at mineral ay hindi nalilimitahan dito. Ang gulay na alugbati ay nagtataglay din ng maraming dietary fiber na maaaring makatulong na mapabagal ang pagsipsip ng asukal sa iyong dugo. Kung kaya't hindi ito direktang napupunta sa daluyan ng dugo at naiiwasan ang pagtaas ng blood sugar level sa katawan, maaari namang inumin ang pinakuloang dahon ng tangkay ng alugbati bilang tsaa at masarap ding gawing ensalada bilang ulam at ihalo sa salad. Number 3. Nagpapalinaw ng mata. Sobrang importante sa tao ng paningin sapagkat ito ay may malaking porsyento sa pang-araw-araw na buhay na nakadepende sa ating paningin. Kaya dapat natin pangalagaan ang ating mga mata. Maliban sa napakaraming benepisyo ng alugbati sa kalusugan, ang 100 gramo ng dahon ng tangkay ng alugbati ay nagtataglay ng vitamin A na umaabot sa 8,000 IU o 2,400 micrograms na doble pa sa recommended dietary allowance. Siksik din ang alugbati sa carotenoids, lutein at zeaxanthin na karaniwang kasangkapan sa mga suplemento para sa pampalinaw ng mata. Dahil dito napapanatili nito ang kalusugan ng ating mata at naiiwasan ang panlalabo o macular degeneration at katarata. Number 2. Anti-inflammation o pamamaga. Mayroon ka bang mga dinaramdam na pananakit sa katawan at kasukasuhan? Maaari mong gamitin ang alugbati para maibsan ang mga ito dahil ang alugbati ay mayaman sa anti-inflammatory properties na napatunayan na ng ilang pag-aaral na nakakababa ng swelling o mga pamamaga. Ang mga dinikdik na dahon at tangkay ng gulay ng alugbati ay maaaring itapal sa apektadong bahagi ng katawan at magdudulot ito ng ginhawa dahil ang mga dahon ng alugbati ay malamig din. Number 1. Lumalaban sa oxidative stress. Dahil may sobrang mataas na antioxidants ang alugbati o Malabar spinach, kaya nitong i-neutralize o pababain ang mga free radicals na karaniwang sanhi ng mga chronic diseases o yung mga sakit na mahirap at patagal ng gamutin. Ito ay may kakayahang pabilisin ang paggaling ng mga sugat. Nakatutulong ito para sa normal na gumana ang ating mga organs sa katawan at napapabilis nito ang cell regeneration. Sobrang nakatutulong ito upang ma-repair ang mga na-damaged na cells at tissues at tumutulong din ito para mailabas ng ating katawan ang mga toxins na ito. Wala na yatang tatalo sa bangis at tinding taglay ng alugbati dahil sa mga epekto nakabubuti sa katawan. Ngayong nalaman mo na ang mga nakamamanghang dahilan kung bakit dapat tayong kumain ng alugbati, ay marahil ito na ang oras upang simulan mo na magtanim nito sa iyong bakuran. Mayroon ka bang tanim at mahilig ka bang kumain ng alugbati? Share mo naman sa comment section kung masarap ba ang lasa ng alugbati at ano-ano ang mga naging epekto nito sa iyo. Ngunit kapag may nararamdaman ay mas mabuting ikonsulta muna ito sa mga espesyalista sapagkat ang mga nabanggit sa video ay tulong lamang para mapabuti ang ating kalusugan.
Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga suhestyon at topic na gusto mo mabigyan ng linaw, ay i-comment mo lamang yan at aking bibigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para wala kang mamiss sa mga bago kong upload na video.